Napakunot ang noo ni Anika nang mapansin ang dalawang lalaki sa di kalayuan na nakatingin din kay Rafael. Pero di tulad ng iba ay walang paghanga sa mukha ng dalawa. Masyadong seryoso ang ekspresyon sa mukha ng dalawang lalaki. At sa hindi may paliwanag dahilan ni Anika, ay bigla siyang kinabahan. Subalit ang kumurap naman siya, ay hindi na nakatingin ang dalawa kay Rafael at naglakad pa nga palayo sa kanila. Nakahinga siya ng maluwag at napailing. Napaparanoid lang ako dahil sa kwento ni Rafael na nangyari sa kanya noon. Idagdag pa ang mga balitang napapanood ko sa TV. Anika, tawag ni Rafael sa kanya. Agad niyang hinamig ang sarili at nakangiti na tumingin sa binata na naglalakad palapit sa kanya. Inilahad dito ang kamay. Let's go back. Aya nito. Nakangiti pa rin tinanggap ni Anika ang kamay ni Rafael. Muli ay nilakad nila ang pathway at iginala ang tingin sa makulay na Miracle Garden hanggang makabalik sila sa parking lot kung saan naghihintay ang kanilang sasakyan. Then-inspection muna ni Alem bago sila pumasok. Pagkatapos ay bumiyahe na sila papunta sa non-global village. Napangiwi si Anika na mapagtanto ang kanyang pagkakamali nang isusestyon niyang doon na lamang sila magpunta. Mas marami kasing tao roon kumpara sa Miracle Garden at nakita niya kaagad ang pagkailang ni Rafael at Alem. Nang ihimpil nila sa sasakyan sa punong parking lot. Huwag na lamang tayong tumuloy. Bumalik na lamang tayo sa apartment namin ni Papa at doon na lang tayo kumain. Magluluto ako. Masarap ako magluto, sabi ni Anika. Pinakatitigan ni Rafael ang kanyang mukha at ngumiti upang ipakita rito na talagang okay lang naman sa kanya na bumalik sila ng apartment. Subalit umiling ang lalaki at pininsil ang kanyang braso. Today is your birthday. Gusto kitang i-treat ng masarap na lunch na hindi ikaw magluto. We will save your cooking for next time. Besides, I want to experience walking on a beach and watching sunset with you. Let's go? But Master Rafael, reklamo ni Alem. We're going out, Alem. Utos ito. Kung sa tingin ni Alem hindi ligtas para sa iyo, wag na tayong tumuloy. Giit na Anika. Ikinulong ng binata ang mukha niya sa mga palad dito at pinakatitigan siya. I want to do this, okay? Bago pa makasagot si Anika, ay mabis ng sasakyan si Alem at tumapit sa pintong nasa tabi ni Rafael. Bagyan na lamang tuloy siya ngumiti. Okay. Ngumiti si Rafael at mabilis siyang nalikan sa mga labi bago binuksan ni Alem ang pinto at bumaba na rin sila ng sasakyan. Naglakad-lakad muna sila sa Bay Area kung saan nakahilera ang mga restaurants at katapat ang beach sa di kalayuan para humanap ng makakainan. Sa isang Mediterranean restaurant sila pumasok. Open restaurant iyon, katulad ng iba pang kainan doon. Pumesto sila sa lamesa kung saan natatanaw nila ang dagat. Iginit na Anika na samahan sila ni Alem sa lamesa. It's my birthday, please. It's weird that you are with us, but you're far away. People will speculate. You have to blend in, right? Argumento niya. Nagkatinginan sina Rafael at Alem bago marahang tumango ang una at saka itinuro ang isang silya para sa bodyguard. Tahimik lang mo po ito roon. Matamis namang napangiti sa Anika. Umorder na tayo. Masigla pang sabi niya at kinuha ang atensyon ng isa sa mga waiter. Alam mo na balang araw, hindi mo na pwedeng pilitin ng bodyguard na maging ganito kalapit sa atin. Lalo na kapag nasa harap tayo ng mga tao sa social circle ng pamilya ko, sabi ni Rafael. Anong balang araw? Tanong niya. When you are already my wife. Nag-init ang mukha ni Anika at napatitig sa mukha ni Rafael. Umangat ang gilid ang mga labi nito at kumislap sa amusement ang mga mata. What? You don't want to marry me? Lalong timindi ang kanyang pamumula ng mukha. Ang aga namang proposal na yan. Kailangan ko muna magtapos ng pag-aaral. Pumasok sa isang culinary school. Magkaroon ng experience sa isang 5-star hotel.
At kailangan ko ba na maitayo ang pangarap kong restaurant bago ako magpakasal? Usal niya kahit pa halos lumobo na sa tuwa ang kanyang puso. Napangisi si Rafael. Huwag kang magpanik. Hihintayin kita hanggang matupad mo ang mga pangarap mo. Ako rin. Ay marami pang kailangang patunayan sa pamilya ko at sa mga taong nakaasa sa akin bilang susunod na leader ng oil empire ng pamilya ko. I just want to make sure that I'm serious about you. May maplas na init sa kanyang puso at matamis na napangiti. Alam ko, Rafael. Ilang sandali nagkatitigan sila bago lumapit ang waiter at kinailangan nilang ituon sa pag-order ang kanilang atensyon. Ayaw humawak ng menu ni Alem, kaya sinalamang umorder ng pagkain ito. Habang naghihintay ng pagkain, ay tila may naisip si Rafael at biglang kinausap sa Arabic si Alem. Tumango ang bodyguard at biglang tumayo. Gulat namang napatingala si Anika. Where are you going? May pupuntahan lang siyang sandali. Don't worry about it. Si Rafael ang sumagot. Umalis na si Alem at taka na lamang siyang napasunod ng tingin dito bago muling bumaling sa lalaking nasa harapan niya. Saan siya pupunta? Tanong niya. Ngumiti si Rafael at inabot ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Surprise! Naningkit ang mga mata na Anika at magtatanong pa sana. Pero dumating na ang kanilang pagkain. Saglit nga lang ay bumalik na ng lamesa nila si Alem. Yun ay matapos niyang masulyapan na nasa counter ang bodyguard at tila may sinasabi sa isang staff. Sulyap lang kasi agad na hinawakan ni Rafael ang kanyang mukha at inaharap dito na para bang ayaw nitong makita kung ano ang ginagawa ni Alem sa counter. Ano ba talaga yun? Pangungulit pa ni Anika nang sila ay kumakain ng tatlo. Umiling si Rafael. Don't mind it. And just enjoy the food, birthday girl. Napangiti na tuloy siya at itinutok ang atensyon sa pagkain. Tapos na silang kumain ng biglang may pamailan lang na masiglang tunog sa buong restaurant. Sumikdo ang puso ni Anika at ang laki ang mga mata nang biglang magsimulang lumapit ang waiter sa kanilang lamesa at nagsimulang kumanta ng happy birthday song. Pagkatapos ay lalo pa siyang namangha na makita ang malaking cake na nakapatong sa isang trolley at itinutulak ng isang staff palapit sa kanilang lamesa. May mga kandilang nakasindi sa ibabaw ng cake. Umawit ang birthday song at nagpalakpakan pa ang lahat ng mga tao na nasa loob ng restaurant. Napatingin siya kay Rafael at nag-init ang mga mata na makita. Nangiting-ngiti si Rafael. Mabuti na lang at nakabili ka agad si Alem ng birthday cake. Sabi pa ng binata na ginagap ang kanyang kamay at pinisil iyon. Happy birthday. Natapos ang awitin at palakpakan ng lahat. Inudyakan siya ng mga waiter na hipa ng birthday candles at nakangiting tumayo sa Anika at hinipan nga mga iyon. Pagkatapos ay nakangiting lumapit siya kay Rafael at nayakap ito na mahigpit. Thank you, usal niya. Niyakap rin siya nito at hinalikan ng buhok. My pleasure, because I love you. Tuluyan siyang naluha at lalo pang hinipitan ang yakap sa binata. I love you too. This is the best birthday I ever had. Thank you, Rafael. Naramdaman ni Anika ang pagguhit ng ngiti sa mga labi ng lalaki sa kanyang buhok. No problem. Ang bilis ng oras. Papalubog na ang araw. Usal ni Anika. Magkahawak kamay sila ng galakad ni Rafael sa dalampasigan. Kanina pa sila umalis sa restaurant kung saan ibinahagi din nila sa ibang customer ang cake na binili nito para sa kanya kasi masyado malaki iyon at hindi nila naubos ni Alem. Nakarating sila sa dulong bahagi ng beach kung saan walang ibang tao. Kung hindi sila lang at si Alem na nakatayo ilang metro ang layo sa kanila, mukhang nag-decision itong bigyan sila ng privacy. Matapos ang kanyang pamimilit na saluhan sila sa tanghalian. Yeah, pero dahil linggo bukas, pwede pa naman tayo magkita ulit. I will just check in sa pinakamalapit na hotel. Sagot ni Rafael. Nakangiting tiningala niya ang mukha nito. Okay. Pagkatapos, ay huminto sila sa paglalakad sa buhangin
at tumitig sa papalubog na araw. You love watching the sunrise and the sunset, ha? Usal ni Rafael. Tumangon si Anika at humilig sa balikat nito. Ang ganda, hindi ba? Yeah. Pagkatapos, ay kumilos si Rafael at pumesto sa kanyang likuran. Takang napasunod siya ng tingin dito. Bakit? Taka niyang tanong. Ngumiti si Rafael at napasinghap siya. Nang may dukutin ito sa bulsa at may ilagay itong kwintas sa may pendant na singsing sa kanyang leeg. Your birthday gift. Yang singsing sana ang ibibigay ko sa'yo. But I know it's too early for you to put a ring on your finger. So I just made it into a pendant. Speechless na napahawak si Anika sa singsing na may mga maliliit na diamante sa paligid. May bumigig sa kanyang lalamunan. Pinihid siya paharap ni Rafael. Pagkatapos ay nakangiting ipinakita nito sa kanya ang kwintas sa suot din nito. I have the partner ring here with me too. Nakita niya ang singsing. Nakapares nga ng singsing na nasa kanyang kwintas. She was overwhelmed with love for Rafael that she tiptoed and kissed his lips. Halatang nagulat ang binata, pero sandali lang ay napangiti na rin ito at gumanti ng halik. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay buong pagmamahal siyang tinitigan ni Rafael. Bukas ng gabi, kakailanganin ko na namang umalis. Hindi na naman tayo magkikita. At kapag natuloy ang plano na magkolehiyo ako sa Amerika, mas lalo tayong mahihirapang magkaroon ng pagkakataong magkasama. At dahil gusto ko rin matupad mo ang mga pangarap mo, I will not ask you to give up everything and come with me because I want you to be your own person. But promise me, we'll keep in touch. I will wait for you, no matter how many years it takes. So wait for me, okay? Nag-iinit ang kanyang mga mata. I promise. Pagkatapos, ay marahang hinalikan ni Anika ang mga labi ni Rafael at matamis ng ngumiti. Gumanti ito ng ngiti at sandali nagkatitigan lamang sila bago muling nagsalita ang binata. We should go back to the apartment now. Malapit nang gumabi. Tumango siya at ngumiti. Sinangkos ang gumagap sa kamay ng binata at akmang manggalakad na palayo sa dalampasigan. Nang marinig nila ang malakas sa pagsigaw ni Alem mula sa di kalayuan, gulatan na palingon sila ni Rafael. Namilog ang mga mata ni Anika na makita. Napapalibutan ng 5 malalaking lalaki si Alem. Humigpit ang hawak ni Rafael sa kanyang kamay at marahas na napamura. Let's run. Alem will be okay. Usal nito. Hindi siya nagdalawang isip na tumalima. Tumakbo sila ni Rafael. Subalit hindi pa sila nakakalayo, ay bigla na laban ng sulputan ng 5 pang lalaki mula sa kung saan. 2 doon ay namukhaan ni Anika na ang mga lalaking nakita niya kanina sa Miracle Garden. Sumiklo sa kaba ang kanyang puso at napakapit sa braso ni Rafael. Rafael Dizon, you are going to bring us lots of money. Matigas at halos, barok na sabi ng isang lalaki. Tumiib ang mga bagang ni Rafael. Who are you? Nagtawa na ng mga lalaki at imbis na sumagot, ay biglang hinablot ang lalaki ang braso ni Anika habang ang 2 lalaki naman ay hinawakan si Rafael. Nagpanik siya at napatili habang ang binata naman ay nagmura at nagsimula man laban. Quiet! Asik ng lalaking tumawag sa pangalan ni Rafael kanina at malakas siyang sinampal. Mas masakit iyon kaysa sa sampal ni Diana at nahilo siya sa tindi ng impact na yon. Muntik pa siyang matumba, kundi lamang sa masakit na pagkakahawak ng isang lalaki sa kanya. She felt as if she's about to lose consciousness. Don't touch her! Sa andap-andap na diwa ay narinig niyang sigaw ni Rafael. Pagkatapos ay narinig niya ang igik ng binata at ang tunog ng mga suntok. Sumikip ang kanyang puso at nais niyang humiyaw upang huwag silang sakta ni Rafael. Subalit hindi na niya nagawa iyon dahil tuluyan na siyang nawala ng malay.